What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Ito, breaking news. Alright? So mga gumagamit ng Binance. Ayan o. SEC pushes forward efforts to ban Binance here in the Philippines. Diba before nag-release na sila ng statement pero hindi pa rin na-ban. Actually, hanggang ngayon naman, nagagamit ko pa rin yung Binance. Pero if you look at the post of Bitpinas, meron daw mga ilan-ilan no? Just in some Binance users on PLDT reporting that they can no longer access the website. So i-check nyo kung na-access nyo pa. Just to be safe, I suggest no na lipat nyo muna sa ibang exchange. Ayan ako, personally sa magtatanong, no, nililipat ko sila sa OKX. And of course, kung may Ledger ka, Trezor or hard wallet, lipat mo doon or sa decentralized wallet mo, pwede mo rin doon lipat. Ayan. So, bakit ba? Ano ba nangyari, no? So, sabi nila, proceed with blocking the website of cryptocurrency giant Binance saying that it posted a threat to security of funds ng mga Pilipinos. No? Bakit ba nila block? Kasi nga daw, no? Sabi nila na the SEC has identified the aforementioned platform and concluded that the public continued access to this website poses a threat. Okay? So, ano ba yung pinakaginawa nila kasi dito, no? Sa mga hindi nakakalam guys, ang Binance, ito yung pinakamalaking platform or exchange no sa buong mundo na nag-start at registered sa Cayman Island, and of course no pwede kang bumili or magbenta ng more than 402 cryptocurrencies including Bitcoin and Ethereum. So medyo malaki rin ang trading volume nila daily trading volume of 65 billion. It also has at least 183 million members no na gumagamit nitong Binance, and ang reason kasi because daw offer sila ng investment, no? Ayan, nag-public warning sila noong November 29. This came after Binance CEO, si CZ, pled guilty to violating yung US anti-money laundering, no? Siyempre, nagsimula sa US and then sumunod naman si Philippines. Again, yung mga nagtatanong ko ano yung ginagamit ko, may link dyan sa description kung gusto niyo yung ilipat doon. Ako OKX mismo yung ginagamit ko sa ngayon. Kaya kung gusto niyo pa rin mag-continue mag-trade, pwede naman doon. Pero pwede niyo rin gamitin kung ano yung mga exchange na ginagamit nyo na ngayon. Basta't wag lang silang tag ulit no nitong SEC, kasi like itong OctaFX no natag din sila, even MyTrade, to yung mga found to have been illegally offering investments in the country. So yun yung ayaw ng SEC kasi wala naman silang license here or hindi sila nakipag-cooperate sa SEC no, and I hope na ayusin nila no yung kanilang kasi sayang okay naman yung mga platforms, kaya lang syempre hindi sila nagko-comply sa rules and regulations here sa Philippines. Yung mga gusto nyo guys na mga news about sa crypto, pwede rin i-follow tong Bitpinas, and shoutout kala Giro Reyes, kala JC. So mga okay silang magbigay ng news and also mabilis sila. So I hope no guys, ilipat nyo just to be safe para alam niyo yun, kasi hindi nyo alam kung ako mismo na-access ko pa naman siya sa phone ko, pero baka biglang hindi nyo na ma-access. Pwede mo gumamit ng VPN or VPS, it's up to you, but mas safe na rin kung ililipat nyo na lang. Alright, so ako personally yung nagtatanong, nililipat ko siya sa OKX kasi gusto ko pa rin naman mag-trade. Alright, so let's hope na lang na si OKX ay mag-comply kung ano man ang mga batas dito sa Pilipinas para walang problema. Ayun, mabilisan lang to, and enjoy your day. God bless everyone.